Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang batang babae na nagngangalang Gia. Nakatira siya kasama ang kanyang ama na si Lee. Pumanaw ang ina ni Gia maraming taon na ang nakalipas, at mula noon, si Lee na lamang ang nagpalaki kay Gia. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Gaya ng karaniwang araw, naghahanda si Gia para pumasok sa eskwela. Matapos mag-almusal, hinatid siya ni Lee sa paaralan at pinaalalahanan siyang mag-aral ng mabuti para magkaroon ng mataas na marka. Ibinahagi ni Gia ang kanyang kagustuhan na magkaroon ng aso, ipinaliwanag niya na lahat ng kanyang kaibigan ay meron. Tumugon si Lee na iba ang kanilang sitwasyon. Ipinaalala niya na ang isang aso ay kailangang alagaan at ilakad araw-araw. Iginiit ni Gia na kung bibilhan siya ng aso, siya mismo ang mag-aalaga nito. Pagkatapos, pinag-isipan ito ni Lee at sa huli ay pumayag din. Matapos ihatid si Gia sa paaralan, pumasok si Lee sa trabaho. Pagkatapos ng klase, naglaro si Gia kasama ang kanyang mga kaibigan at hindi napansin ang oras na gabi na pala. Samantala, abala si Lee sa kanyang trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanyang pangkonstruksyon kung saan ginugugol niya ang kanyang araw sa paggawa at pagbuo ng mga bagay. Nagpadala ng mensahe si Lee kay Gia, pinaalalahanan siyang umuwi agad dahil paparating ang ulan. Nang mabasa ang mensahe, agad na tumakbo si Gia mula sa palaruan kung saan siya naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Inihatid siya ng mga ito hanggang sa istasyon ng tren, ngunit nang makarating sila roon, nagpaalam sila at iniwan siyang umuwi ng mag-isa. Sumakay si Gia sa metro at nag-enjoy sa biyahe, nakakaramdam ng halo-halong saya at kalayaan. Pagkababa niya, nagsimula siyang maglakad pa uwi. Ngunit biglang dumilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Nabuo ang mga tubig sa kalsada, kaya hinigpitan ni Gia ang suot niyang jacket upang manatiling tuyo at mainit. Samantala, natapos na ni Lee ang kanyang trabaho sa araw na iyon. Iniisip niyang nasa bahay na si Gia, dumiretso siya sa kwarto nito, umaasang nandoon ang anak niya. Ngunit pagpasok niya, walang tao. Nabahala siya at nagsimulang halugugin ang buong bahay habang tinatawag ang pangalan ng anak, ngunit wala itong bakas. Tinawagan niya si Gia sa cellphone pero diretso itong napunta sa voicemail. Kinabahan siya, kaya nagpasya siyang tawagan ang mga kaibigan ni Gia. Sinabi nila sa kanya na iniwan nila si Gia sa istasyon ng tren. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Lee sa labis na pag-aalala. Agad siyang nagtungo sa istasyon, pinagmamasdan ang paligid kung may bakas ng kanyang anak at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito sa gitna ng kanyang pagkataranta. Habang lumilipad ang mga oras, lalo pang dumidilim ang sitwasyon. Kinabukasan, may mga taong nakapansin ng kakaiba sa ilog, isang bangkay ang palutang-lutang sa tubig. Dumating si Officer June at ang kanyang kasamahan upang magsiyasat. Habang papalapit sila, napagtanto ni June na ang bangkay ay si Gia, nakabalot sa plastik. Labis siyang nanlumo habang sinusuri ang lugar, napagtanto na ang katawan ay nasa tubig nang hindi bababa sa 34 na oras. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na suriin ang mga ulat ng nawawalang tao upang makakalap ng karagdagang impormasyon. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni June si Lee upang pumunta sa ospital. Pagdating ni Lee at makita ang walang buhay na katawan ng kanyang anak, bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala na ang masiglang batang babae na kahapon lamang ay kapiling niyang nagtatawanan at nagmamahalan ay wala na magpakailanman. Binalot ng matinding dalamhati, niyakap niya ang kanyang anak habang humahagulgol ng walang tigil. Maingat na tinanong ni June si Lee kung may kasintahan ba si Gia, umaasang makakalap ng mga posibleng pahiwatig sa investigasyon. Umiling si Lee, lubos na naguguluhan at wasak na wasak, hindi maunawaan kung bakit may taong gugustuhing saktan ang kanyang anak. Ang pagkawala ni Gia ay tila hindi kayang tanggapin, at iniwan siya ng walang katapusang mga tanong, binabagabag ng misteryo ng malagim na sinapit ng kanyang anak. Matapos masuri ang katawan ni Gia, isinagawa ang autopsy, at lumabas sa ulat ng forensic ang isang nakakagimbal na katotohanan, 2 tao ang sangkot sa trahedya ni Gia. Nakita ni Officer June ang labis na pagkawasak ni Lee, kaya't nagpasya siyang hindi muna ibahagi ang mga detalye. Alam niyang wasak na si Lee at lubos na nag-iisa sa mundo. Hinain si Lee ng matinding pagkakasala, naniniwalang kung siya mismo ang kumuha kay Gia, sana ay ligtas pa ito. Sinubukan siyang aliwin ng isang kasamang opisyal at tiniyak sa kanya, huwag kang mag-alala, mahahanap namin ang mga salarin. Kinabukasan, muling bumalik si June at ang kanyang kasama sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Gia.
Inisip ni June na ang salarin ay nagmamadaling itinapon ang bangkay, balak itong ipalubog sa tubig. Sa kasamaang palad, hindi lumubog ang bangkay gaya ng inaasahan. Nagpahayag ng pag-aalala ang batang opisyal, na nagsabing kung wala silang kriminal na record, magiging napakahirap silang mahanap. Lalong nag-alala si June sa pahayag na ito, ngunit nanatili siyang determinado na hanapin ang hustisya para kay Gia. Sa himpilan, sinimulan nilang suriin ang CCTV footage. Huli nilang nakita si Gia sa istasyon at napansin ng isang babaeng nakatambay sa labas. Nahuli rin ang kanilang pansin sa isang puting van na nakaparada malapit na nagdulot ng kanilang hinala. Pinalapit nila ang kuha at nagawang masilip ang mukha ng driver. Natuklasan nilang ang pangalan niya ay Leo. Kinabukasan, bumisita ang mga pulis sa lugar kung saan nakaparada ang van, malapit sa bahay ni Leo. Naabutan nila si Leo sa loob, abalang nililinis ang van. Habang nagsisiyasat, napansin nila ang cellphone ni Gia na nakatago sa loob. Mabilis itong isinilid ni Leo sa kanyang bulsa, na lalong nagdulot ng hinala. Samantala, napagpasyahan ng mga pulis na tanungin ang ama ni Leo tungkol sa van, dahil siya ang may-ari nito at paminsan-minsan ay siya rin ang gumagamit. Habang lalo siyang kinakabahan sa presensya ng mga pulis, nagmamadaling pumasok si Leo sa kanilang bahay at ikinulong ang sarili sa kanyang silid. Bumalik sa kanyang isipan ang gabi nang maglakad mag-isa si Gia. Nakaupo noon sina Leo at ang kanyang mga kaibigang sina Wang at Yu sa kanilang van nang makita nila ito. Dahil sa paghahanap ng katuwaan, naisipan nilang lapitan siya. Lumabas ang tatlo mula sa van at sa ilalim ng dilim ng gabi, biglang sinunggaban si Gia mula sa likuran, dahilan upang mawalan siya ng malay. Isinakay nila ito sa van at dinala sa bahay ni Wang kung saan nila siya inihiga sa kama. Biglang nakatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang ama, na nagsabing ibalik na niya ang van sa bahay. Dahil balisa sa pag-iwan ng kanyang mga kaibigan kasama si Gia, napilitan si Leo na sabihin kina Wang at Yu na uuwi na siya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siya na baka may gawing masama ang kanyang mga kaibigan kay Gia. Si Wang at Yu ay nangasar sa kanya, pinaalala na dahil siya ang nagmaneho ng sasakyan, siya rin ang madadamay kung may mangyaring masama. Samantala, si Lee ay unti-unting nawawala sa sarili at nilalamon ng matinding kalungkutan matapos mawala ang kanyang anak. Sa kanyang dalamhati, nakasakay siya sa parehong tren sa metro na sinasakyan ni Gia sa huli nitong paglalakbay. Habang nakahiga si Leo, nakita niya sa TV ang isang ulat ng balita na nagsasabing natagpuan ang bangkay ni Gia sa ilog. Nabalot siya ng matinding takot at kaba. Agad siyang nagtungo sa kanyang mga kaibigan upang humingi ng suporta, ngunit malamig nila siyang sinagot. Sinabi nilang kung nabuhay pa si Gia, tiyak na isusumbong sila nito sa pulis. Upang mapanatiling ligtas ang kanilang lihim, pinatay nila ito. Binalaan nila si Leo na manahimik tungkol sa nangyari, at dahil sa galit at konsensya, binugbog pa siya nang ipahiwatig niyang mali ang kanilang ginawa kay Gia. Hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang konsensya kaya nagpa siya si Leo na kumilos. Kinuha niya ang cellphone ni Gia at nagtungo sa ilog kung saan natagpuan ang bangkay nito. Puno ng lungkot at pagsisisi, sa isang desperado na sandali ay nagpadala siya ng mensahe kay Lee gamit ang telepono ni Gia. Isiniwalat ang katotohanan, ang iyong anak ay pinatay ni Wang at Yu. Ibinigay pa niya kay Lee ang tirahan ni Wang bago itinapon ang telepono sa ilog, umaasang mawawala ang anumang bakas ng kanyang pagkakasangkot. Samantala, si Lee, na pinapalakas ng matinding pagnanais na makahanap ng kasagutan, ay natanggap ang nakakagulat na mensahe. Nang mabigo siyang makakuha ng tugon mula kay Wang sa kanyang mga tawag, nagtungo siya kaagad sa bahay ni Wang upang harapin ito. Nang matagpo ang nakalak ang pinto, naalala ni Lee na binanggit ni Leo ang tungkol sa susi, kaya't ginamit niya ito upang makapasok. Sa loob ng bahay, nagsimula siyang maghalughog, determinado na makahanap ng mga pahiwatig. Biglang dumating si Wang habang may kausap sa telepono. Agad na nagtago si Lee, mabilis ang tibok ng puso. Habang patuloy siyang naghanap sa silid, natagpuan niya ang bag ni Gia, na naghatid ng matinding dalamhati sa kanya. Napansin din niya ang computer ni Wang, at doon siya muling nilukob ng galit nang mapagtantong posibleng naitala ni Wang ang ginawa nito kay Gia. Si Wang ay nakaupo sa kanyang mesa, pinapanood ang video na kinunan niya noong gabing ginalaw niya si Gia. Tila hindi siya nababahala sa kanyang mga ginawa, naniniwalang siya ay hindi mahahawakan ng batas dahil siya ay 17 pa lamang. Pinupukaw ng dalamhati at matinding galit na pagtanto ni Lee na gusto niyang maghihiganti para sa sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak na babae.
Galit na galit siyang sumugod kay Wang, kumukulo ang kanyang dugo. Walang alinlangan, nilusob niya si Wang at nagsimula ang isang mabangis na laban sa pagitan nila. Sa tindi ng kanyang galit, dinampot ni Lee ang isang baseball bat at hinamped si Wang, na agad nitong ikinamatay. Naging magulo ang sandali, puno ng mga alingaw-ngaw ng kanilang pakikipagbuno at ng bigat ng napagtantong ginawa ni Lee. Pagkatapos, sandaling kumalma si Lee. Kinuha niya ang litrato ni Wang at Yu, nais niyang magkaroon ng tala ng kanilang pagtutuos. Kinuha rin niya ang telepono ni Wang bago nagpalit ng damit upang hindi mahalata. Habang paalis siya ng bahay, nagpadala siya ng mensahe kay Yu gamit ang telepono ni Wang, nagkukunwaring siya si Wang. Sinabi niyang aalis siya ng bayan upang maghatid ng kotse at inanyayahan si Yu na magkita sa bahay ni Wang. Samantala, dumating ang mga pulis na pinamumunuan ni Opisyal Jun sa pinangyarihan ng krimen. Sinimulan nila ang kanilang investigasyon sa bahay ni Wang, kung saan natuklasan nila ang nakakasindak na video na kinuna ni Wang, hindi lamang kay Jia kundi pati na rin sa dalawa pang babae na kanyang biktima. Ang ebidensyang ito ay nagdagdag ng nakakakilabot na bigat sa kaso at nagbukas ng mga tanong tungkol sa mga nagawa ni Wang sa nakaraan. Maya-maya, tinawagan ni Opisyal Jun si Lee ngunit hindi ito sumagot. Natagpuan ng mga investigador ang mga damit na may mantsa ng dugo sa bahay ni Lee, dahilan upang maghinala silang may kinalaman siya sa pagpatay kay Wang. Dahil sa kagipitan ng sitwasyon, pinalakas ni Jun at ng kanyang mga tauhan ang kanilang pagsisikap upang madakip si Lee. Napagdesisyonan din nilang arestuhin si Yu, dahil sa posibilidad na sangkot ito sa mga krimen. Ipinatawag ang mga magulang ni Yu sa presinto para sa pagtatanong. Mayaman at maimpluwensya sila, at nang ipinaliwanag ni Jun ang mga paratang laban sa kanilang anak, mabilis nila itong ipinagtanggol. Sinabi ng ama na bata lang si Yu. Normal lang ang ganitong bagay sa edad niya. Hindi gagawa ng mali si Yu kung hindi siya inaakit ng mga babae, para bang minamaliit ang bigat ng sitwasyon. Si Jun, na naiinis sa kanilang pagtanggi, ay ramdam ang pagtaas ng kanyang galit. Alam niya ang katotohanan sa mga kakilakilabot na ginawa at determinado siyang maghanap ng hustisya. Habang naghahanda ng umalis ang mga magulang ni Yu, hinarap sila ng ama ng isa pang biktima. Sumigaw ito na pinatay ninyo ang anak kong babae, na puno ng pighati ang tinig. Ibinunyag ng amang ito na si Wang ay nakagawa ng masama sa kanyang anak na babae, bine-blackmail siya upang manahimik tungkol sa pang-aabuso. Dahil sa labis na kahihiyan at desperasyon, nagpakamatay ito sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali. Samantala, dumating si Lee sa isang liblib na lugar na dati niyang pinupuntahan, isang paupahang bahay na nakatago sa mata ng mundo. Hawak ang pen drive ni Wang, natuklasan niya ang isang video na nagbubunyag na si Wang ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay sa isang babae sa kalapit na garahe. Dahil sa galit at desperasyon, kinuha niya ang litrato ni Yu at dumiretso sa garahe. Pagdating ni Lee, tumanggi ang mga mekaniko na magbigay ng impormasyon maliban na lang kung babayaran sila. Dahil sa pagkadismaya, nagkaroon ng away, at sa gitna ng gulo, nabaril sa binti ang isa sa mga trabahador, na nagdulot ng takot sa lahat. Sa kaguluhan, ibinunyag ng sugatang trabahador ang isang lugar kung saan madalas magpunta si Yu, ngunit aminado siyang wala siyang gaanong alam tungkol dito. Habang ipinagpapatuloy ni Lee ang kanyang paghahanap, naging laman ng balita ang kanyang mga ginawa. Isang babae na nanonood ng TV ang nakilala siya at nagpa siyang tumulong. Habang wala si Lee, sinilip ng babae ang mga video sa kanyang laptop upang mas maintindihan ang sitwasyon. Nang bumalik si Lee, nagtanong ang babae tungkol sa kanyang mga ginagawa kamakailan. Kalma niyang itinanggi ang lahat, sinasabing wala siyang ginagawa. Nang malaman ng babae ang mga ginagawa ni Lee, sinabi niya rito na hindi niya kailangang gawin ang batas sa sariling mga kamay, mahuhuli rin ng pulisya ang mga kriminal at maghahatid ng hustisya. Hinimok niya itong kumbensihin siya na sumuko, ngunit sumagot si Lee, kung hindi ako kikilos ngayon, mahuhuli man sila ng pulis, malamang palalayain din sila makalipas lang ng ilang taon. Mag-aasawa sila, magkakaanak at mabubuhay ng normal. Pero ang anak kong babae, hinding-hindi na siya babalik. Samantala, natuklasan ni Opisyal Jun na isa sa mga video sa pendrive ay nagpapakita kay Lee sa isang hotel na malinaw na kasama si Yu. Dahil dito, inisyo ang isang utos ng pag-aresto laban kay Yu. Si Lee, na patuloy na pinapatakbo ng kanyang paghahangad ng paghihiganti, ay nagtungo sa hotel kasama ang tulong ng babaeng nagbibigay sa kanya ng kanlungan. Matagumpay niyang naiwasan ang mga pulis at nakapwesto sa hotel, handang hintayin si Yu, may baril sa kamay.
Pagdating ng mga pulis sa hotel, hindi nila natagpuan si Yu, ngunit nakatagpo sila ng isang takot na babae na nagsabing pinahirapan siya ni Yu at kinuhanan ng video ang kanilang mga ginagawa. Naistawagan ng junior officer ang mga magulang ng babae, ngunit nagpanik ito at iginiit na nagbanta si Yu na ilalabas ang video online. Bigla, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yu. Dahil sa takot, sinabi niya rito ang lahat, ibinunyag na nasa hotel ang mga pulis. Nang mapagtanto niyang kailangan niyang tumakas, mabilis na tumakbo si Yu gamit ang kanyang KTM bike, ngunit handa na si Lee. Sa isang desperado na hakbang, itinutok niya ang baril at pinaputukan ang motor, dahilan upang bumangga at tumilapon si Yu sa lupa. Bagamat nahihilo, nagpupumilit pa ring tumayo si Yu at tumakas papasok sa kalapit na gubat, nag-iiwan ng bakas ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Nakita ni Opisyal Jun si Lee at agad siyang tinangkang habulin. Nang makita ni Lee ang mga pulis, mabilis siyang tumakbo, bumababa ng hagdan habang unti-unting napapagod. Sinigawan ni Jun si Lee na huminto, ngunit nagpatuloy si Lee. Sinabi ni Lee na may ginawa silang karumal-dumal sa anak ko at hindi ko sila pwedeng hayaang makatakas. Naniniwala si Lee na kung hindi siya kikilos, walang magagawa ang batas at ang mga may sala sa pagkamatay ng kanyang anak ay patuloy na mabubuhay habang ang kanyang anak ay wala na. Si Jun, na nahahati sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang pulis at ng kanyang pag-unawa sa sakit ni Lee, ay nagpasya na hayaang makaalis ito imbes na barilin. Kalaunan, kinausap ni Jun ang kanyang junior officer tungkol sa isang malungkot na kaso. Binanggit nila ang 3 menor de edad na lalaki kung saan 2 sa kanila ang nanakit ng isa pang bata hanggang sa ito'y mamatay. 15 taon lang sila nakulong, at ngayon ay malaya na sila. Mabigat ang kasong ito para kay Jun, na nagpapaalala sa kanya kung paanong madalas mabigo ang sistema ng hustisya. Samantala, nakatanggap si Leo ng tawag mula kay Yu, humihingi ng pera at sinasabing magkita sila sa istasyon kinabukasan. Kabado si Leo at sinabi niyang hindi niya ito sinabi sa mga pulis. Hindi nila alam na naroon lamang ang mga pulis, nakikinig sa buong usapan. Kinabukasan, naghihintay si Jun at ang iba pang mga opisyal sa istasyon sa pagdating ni Yu. Naroon din si Lee, nakatago habang may dalang baril, handa para sa paghihiganti. Pagdating ni Leo at iniabot ang pera kay Yu, agad sumugod ang mga pulis upang arestuhin siya. Nakita ni Yu ang panganib at nagsimulang tumakbo. Sa kaguluhan, nahabol siya ni Lee at itinutok ang baril sa kanya. Nakiusap si Yu para sa kanyang buhay, humihingi ng tawad para sa nangyari kay Jia. Kahit na nagmamakaawa si Yu para sa awa, determinado si Lee. Sumigaw ang mga opisyal kay Lee na ibaba ang baril, ngunit sa isang iglap ng galit, binaril niya si Yu sa mata. Bilang tugon, binaril si Lee ng isang pulis, at siya ay bumagsak sa lupa. Si Yu nasugatan, ngunit buhay pa rin, nawalan nga lang ng isang mata dahil sa tama ng bala. Makalipas ang 1 taon, dinalaw ni na Opisyal Jun at ng kanyang mga junior officer ang alaala ni Lee upang parangalan siya. Habang tahimik silang nakatayo, naisip ni Jun ang mga hamon ng pagiging isang magulang. Madaling magkaroon ng anak, sabi niya, ngunit ang turuan silang gumawa ng tama ay napakahirap. Mabigat ang kwento ni Lee sa hangin habang nagmumuni-muni sila sa sakit ng pagkawala at sa mga problema ng sistema ng hustisya. Nagtatapos ang pelikula, iniiwan ang mga manunood na magnilay tungkol sa mga nangyari at sa mga naging kahihinatnan para sa lahat ng sangkot. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.